Dito na po tayo. Doktor, kumusta na po ang lagay niya? Ginawa na po namin ang lahat ng aming makakaya. Ihanda na po ninyo ang mga kailangan para sa huling hantungan. Kayo ang Smith Medical Team, di ba? Kung pati kayo ay hindi siya mailigtas, sino pa ang may kakayahang gumawa nyon? Kaya ko siyang iligtas. Hindi pa oras ng matandang Ginoo sa loob. Saan ba nanggaling ang paslit na ito? Palabisin niyo siya. Ang matandang Ginoo sa loob ay ipinanganak sa taon ng tigre at buwan ng kuneho. Sa sandaling ito, nababalot ng itim na enerhiya ang kanyang noo. May masamang enerhiyang pumasok sa kanyang katawan na bumabara sa kanyang daluyan ng dugo. Hindi ito kayang lunasan ng ordinaryong medisina. Ngunit, may natitira pa siyang lakas para mabuhay. Hayaan niyo siyang subukan. Hinding-hindi maaari. Isang hamak na manloloko na hindi natin alam kung saan nanggaling. Hindi siya karapat-dapat na tumapak sa tahanan ng mga tang. Palabisin niyo siya. Hindi na maganda ang lagay ng matanda. Mahal ko. Bakit mo ako iniwan ng ganito? Iniwan mo akong mag-isa. Ano na ang gagawin ko? Ginang Lin, Tang Jingshen, tanggapin niyo po ang aming pakikiramay. Ang matandang Ginoong Tang ay nag-iwan ng huling habilin bago siya pumanaw. Matandang Ginoo, ang itinayo ninyong Tang Group ay mapapasakamay ko na ngayon. Ang lahat ng sakripisyo ko sa loob ng maraming taon, ang aking kabataan at pagtitiis, ay sa wakas ay magbubunga na. Sandali lang. Gumagalaw ang kamay ni Papa. Paano itong nangyari? May tibok na ang kanyang puso. Bakit nagkaganito? Napakabango, napaka-espesyal ng amoy na ito. Ang sigla ng matandang Ginoo na mula sa taon ng tigre at buwan ng kuneho ay naibalik ko na. Sa loob ng 3 minuto, kung hindi siya gising. Kahit ang mga Diyos pa ang pumarito, ay hindi na siya may iligtas. Papa! Papa, gising na po kayo. Parang galing lang ako sa pintuan ng kabilang buhay. Bakit bigla akong nakalanghap ng isang napakabangong amoy, at bigla na lang akong nagising? Ikaw pala ang gumawa nito. Ang kasal ninyong dalawa ay hindi na dapat pang ipagpaliban. Kailangang humanap ng magandang petsa, at ituloy na agad ang inyong pagpapakasal, sa ganitong paraan. Mapanatag na ang loob ko na ipagkatiwala sa inyo ang kumpanya. Papa, ang dalagang ito po ang nagligtas sa inyo. Nagkakamali po kayo ng taong pinasasalamatan. Ikaw pala ang nagligtas sa aking buhay. Kung gayon, maaari ko bang malaman, dalaga, saang ospital ka ba tanyag na doktor? Ilang taon ka na? At ano ang iyong kagalang-galang na pangalan? Ako po si Shen Qingyu. Hindi po ako isang tanyag na doktor, sadyang. May kaunti lang po akong kaalaman sa sining ng mistisismo. Kailangang pasalamatan mo siyang mabuti para sa akin. Dalaga, ano nga uli ang iyong apelyido? Shen po ang aking apelyido. Shen Qingyu. Dapat mong pasalamatan ng gusto si Dalagang Shen para sa akin. Binibining Shen. Ngayong araw. Maraming salamat talaga sa iyo. Walang anuman. Jing Shen. Medyo misteryoso ang babaeng ito. Baka gumagamit siya ng kung anong pangkukulam. Kara-rating ko lang dito sa High City. Wala akong kakilala o kamag-anak dito. Kaya nagbabalak akong maghanap ng trabaho. Ganoon ba? Kung gayon, pumasok ka sa kumpanya bukas para magtrabaho. Jing Shen, ayusin mo agad ang mga kailangan niya. Tatay. Hindi naman po sanay sa negosyo si Binibining Shen. At saka, sa Tang Group natin, mataas ang pamantayan para makapasok. Mukhang hindi ito masyadong nararapat. Hayaan mong maging sekretarya mo si Binibining Shen.
para matulungan ka niya pagdating sa feng shui. At isa pa, turuan mo rin siya tungkol sa takbo ng negosyo, para mas madali siyang maalagon. Patuloyin mo na rin si Binibining Shen sa bahay natin. Desidido na ako rito. Sige po, aayusin ko na agad. Binibining Shen, kung ayos lang sa iyo. Bukas ng alas 9 ng umaga, mag-report ka sa opisina ng CEO. Sige po, salamat, CEO Tang. Ang babaeng ito, mula ulo hanggang paa. Hindi mo kakikitaan ng katangian ng isang taong nag-aaral ng espiritualidad. Parang sinasadya niyang mapalapit sa pamilya Tang. Ano kaya ang tunay niyang pakay? Hindi maayos ang daloy ng enerhiya rito. May kulang sa bahagi ng Chen Palace. Medyo interesante ang feng shui rito, Binibining Shen. Mukhang interesado ka sa disenyo ng hardin ng bahay namin. Hinahangaan ko lang. Talagang hinahangaan ko lang ito. Ang pamilya Tang ninyo. Punong-puno talaga ng sining sa bawat sulok. Mula sa biglaang pagdating mo sa pamilya Tang para magligtas ng tao, hanggang sa paggamit mo ng pagkakataong iyon para makapasok sa Tang Group, at hanggang sa pagmamasid mo rito ngayon. Sabihin mo na, sa kabila ng lahat ng pagpaplano mong ito, para mapalapit sa pamilya Tang, ano ba talaga ang layunin mo? Ano ang gusto mong makuha mula sa Tang Group? Layunin. Ang Tang Group ninyo ay tanyag sa buong High City. At syempre, maraming pera. Nandito ako para kumita ng pera. Ano pa ba? Kumita ng pera. Ang Tang Group ay isang kumpanya ng biotechnology. Walang kinalaman iyon sa metaphysics mo. Nako, CEO Tang. Huwag naman po ninyong sabihin iyan. Ang galing kong ito ay minana ko pa sa mga ninuno ko. At totoong nailigtas ko ang matanda, hindi nyo naman pwedeng baliwalain ang utang na loob na iyon. At saka, nakikita kong maliwanag ang noo nyo, CEO Tang. Pero may pulang guhit na nakatago sa pagitan ng inyong mga kilay. Tanda iyan na malapit na kayong malasin sa pag-ibig. Gusto nyo bang tulungan ko kayong ayusin ito? Bibigyan ko kayo ng espesyal na diskwento. Ito ang tahanan ng mga Tang. Ito ang Tang Group. Hindi ito lugar para sa mga kalokohan mo. Kunin mo ang pera. At manatili ka sa lugar mo. Gawin mo ng maayos ang trabaho mo bilang sekretaryang palamuti. Huwag ka nang gagawa ng anumang kalokohan. Pinagbibigyan lang kita. Dahil lamang sa respeto ko sa matanda. Umayos ka. Tang Jingshen. Ang namamagitan sa ating dalawa, hindi ito basta-basta mababayaran ng pera. Ikaw talaga. Hindi ka na makakatakas. Itong palawit na jade na ito, noong nahanap kita. Ito lang ang tanging gamit na suot mo. Tatay, nanay, siguro inaasahan ninyong makakalimutan ko ang lahat ng gulo, at mamuhay ng payapa at masaya, pero patawad po. Ang paghihiganting ito, kailangan ko itong gawin. Itong palawit na jade na ito, noong nahanap kita. Ito lang ang tanging gamit na suot mo. Tatay, nanay, siguro inaasahan ninyong makakalimutan ko ang lahat ng gulo, at mamuhay ng payapa at masaya, pero patawad po. Ang paghihiganting ito, kailangan ko itong gawin. Ang halamang pampaswerte na iyan, dapat ilipat sa timog silangang sulok. Ang pwesto ng Azure Dragon ay dapat may galaw, hindi tahimik. Kailangang ilipat ang printer. Masyadong malakas ang malas sa pwesto ng White Tiger. Ang chandelier na ito ay nakapatong sa biga, nagbibigay ng mabigat na pressure. Baklasin nyo iyan sa Biyernes, 1:00 ng hapon.
Sekretarya Shen, ngayong araw ang unang araw mo sa kumpanya. May ilang mga bagay na dapat kong linawin sa iyo. Wala akong pakialam kung ano man ang mga nagawa mo noon. Pero dito sa Tang Group, kailangan mong sumunod sa mga patakaran at regulasyon ng kumpanya. Gawin mo ng maayos ang iyong trabaho. Huwag kang mag-isip ng kung ano-anong kalokohan, at lalong-lalo na, huwag mong dadalhin ang mga pamahiin mo dito sa trabaho. Kung hindi, sisibakin ba ako ni CEO Tang? Siguro, mahihirapan kayong magpaliwanag kay Lolo Tang. Nangako po kayo sa kanya na aalagaan niyo ako ng mabuti. Masyadong matalas ang dila mo. Binabalaan kita. Tandaan mo ang mga sinasabi ko. Mukhang madilim ang aura ni CEO Tang. Nagbabanggaan ang mga enerhiya. Mukhang malas ka at mapapagastos ka ngayong araw. Ang taong nagligtas sa akin noong gabing iyon, siya kaya iyon. Nahulog pa rin siya sa patibong ni Linwan. May dam-anak na dugo sa pwestong con, nagbabanggaan ang mga elemento. Hindi magandang makakita ng dugo ngayong gabi. Sekretarya Shen. Nagkita na ba tayo dati? CEO Tang, ang estilo mong iyan sa panunuyo, masyado ng luma, di ba? Anong ginagawa nyo? Siya si An Mengjia. Mukhang may bisitang dumating. Magtitimpla muna ako ng kape. Ito ba ang bago mong sekretarya? May kinalaman ba ito sa iyo? Sabi ni Tito, nasugatan ka raw noong nakaraang araw. Naparito ako para bisitahin ka. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dyan. Nabalitaan ko na ang Tang Group kagabi ay inatake ng mga hacker. Nag-leak ang mga sensitibong datos. Kaya bumagsak agad ang presyo ng stock pagkabukas ng merkado. Ang Board of Directors, iyong mga matatandang iyon, ay nagkakagulo na talaga. Diretsuhin mo na ako. Huwag mo akong daanin sa ganyan. Tang Jingshen, dapat alam mo na ang pakikipag-isang dibdib sa pamilyaan ang magiging pinakamalaking tulong sa iyo. Inaabangan ng buong lungsod kung ano ang gagawin natin pagkatapos ng kasal. Bilang isang negosyante, dapat malinaw sa iyo ang halaga ng pagsasamang ito. Kasal na naman. Wala ka na bang ibang sasabihin? Huwag kang masyadong mapagmataas. Ang madraste mo ay kayang-kayang agawin ang pwesto mo anumang oras kapag tinuloy mo ang kasal. Ang pamilyaan ang magiging pinakamalakas mong sandigan. Basta't kakampi kita. Mapoprotektahan mo ang imperyo ng Tang Group. At saka, hindi ba't sinabi mo noong bata ka pa na pakakasalan mo ako? Kuya Jingshen, nagbabago ang mga tao. Sigurado ka ba na ikaw pa rin iyong batang nakilala ko noon, Binibining An? Aba, Kuya Jingshen, mukhang kawili-wili itong bago mong sekretarya. Sa pananamit pa lang, ang bilis niyang manggaya. Balita ko ay bigla ka na lang sumulpot. Hindi ko alam kung anong ritual ang ginawa mo para malinlang si Lolo Tang at mapilitang panatilihin ka sa Tang Group. Ngayon naman, nanggagaya ka pa. Huwag mong sabihin, matagal mo nang pinapangarap
na maging isang ganap na prinsesa mula sa pagiging hamak. Mukhang ang estilo ng pananamit ni Binibining Ann ay katulad ng sa akin. Para kang isang huwad na sumusubok maging orihinal. Alam mo ba ang ibig sabihin yun? Isang hamak na manloloko na hindi alam kung saan nanggaling. Nagmamarunong nagayahin ako. Para lang makaangat sa buhay. Nakakatawa ka talaga. Qingyu. Minsan, hindi mo na kailangang pansinin ang opinyon ng mga taong walang kwenta. Sa tingin ko, bagay na bagay sa iyo. Ang suot mong iyan. Salamat po, Sir Tang. Sige, Tang Jingshen, humanda ka sa akin. Shen Qingyu, ayaw ko, bilang boss mo, na kailangan pa kitang ipagtanggol. Ipagtanggol. Sir Tang, hindi ba't ikaw naman ang unang lumapit sa akin kanina? Sir Tang, ang ganda ay nasa loob, at ang suot ay nasa gusto. Gumagastos ako para sa mga damit, para pasayahin ang sarili ko. Wala na akong pakialam kung pangit ito sa paningin ng iba, dahil yan sa may itinatago silang masama sa kanilang mga puso, o kaya naman. Mali ang kanilang paghusga. Ay oo nga pala, Sir Tang, teka lang. Iyang si An Mengjia. Siya ang tunay mong mapapangasawa. Ang ginawa mo kanina, masyadong nakakasakit sa damdamin ng batang iyon. Posible kaya na mayroon kang itinatagong lihim. Shen Qingyu, ayusin mo ang pananalita mo at tandaan mo ang iyong posisyon. Ang pribado kong buhay ay hindi mo na dapat pang pakialaman. At isa pa, papaalalahanan kita sa huling pagkakataon. Manatili ka lang sa lugar mo. Gawin mo ng maayos ang trabaho mo. Huwag kang makialam sa mga bagay na wala kang kinalaman. Huwag mong isipin na dahil lang pinoprotektahan ka ni Lolo, ay maaari mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. May mga paraan ako para mapaalis kita sa Tang Group. Sabihan ng lahat ng departamento, pagkatapos ng 5 minuto, magkakaroon ng pagpupulong sa conference room. Sir Tang, mukhang hindi lang malas sa pag-ibig ang dala mo. Masyadong mainit din ang ulo mo ngayon. Gusto mo bang subukan ang aking espesyal na heart clearing tea? May 20% diskwento kapag nilike mo ang post ko. Ikaw. Dapat sana ay maayos na ang lahat. Nalagutan na ng hininga ang matanda. Hindi ko akalaing mabubuhay pa siya ulit. Nalagutan na ng hininga pero nailigtas pa rin. Nalagutan na ng hininga pero nailigtas pa rin. Nagbibiro ka ba? Anong klaseng medical team ang may ganoong kakayahan na bumuhay ng patay? Hindi iyon dahil sa kahit anong medical team, kundi dahil sa isang hamak na babae na may alam sa mga ritual at feng shui. Ang pangalan niya ay Shen Qingyu. Wala siyang formal na kaalaman sa medisina. Gumamit lang siya ng ilang kakaibang mga gamot. Nagsunog ng insenso at biglang tumibay muli ang tibok ng puso ng matanda. At nagising siya. Talagang nakakapanghilakbot ang nangyari. Hamak na babae. Shen Qingyu ang pangalan. Oo, siya nga. Nahirapan akong makuha ang gamot na iyon. Walang kulay at walang amoy. Na unti-unting umuubos sa lakas ng tao. Araw-araw, dahan-dahan. Unti-unti ko itong ipinakain sa matanda. Pero sa huli, nasira lang ang lahat dahil sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi ba't may kasunduan pa rin ang ating mga pamilya sa kasalan? Dapat ay magpakasal na agad sina An Mengjia at Tang Jingshen. Sa ganoong paraan ay makokontrol natin si Tang Jingshen. At iyon ang pinakamabilis na paraan para makuha ang Tang Group. Pero, palaging malamig ang pakikitungo ni Tang Jingshen kay Mengjia. At ngayon, nariyan pa ang hamak na babaeng iyon, na nagsisilbing sekretarya niya. Pakiramdam ko, ang naging desisyon ng matanda, ay para bantayan ako. Isang hamak na babae na hindi alam kung saan nanggaling, ay nagagawa pang hamarang sa ating plano. Tulungan mo akong imbestigahan, ang sekretarya ni Tang Jingshen, si Shen Qingyu. Gusto kong malaman ang lahat ng detalye tungkol sa kanyang pagkatao. Sir Tang, tungkol kay Secretary Shen, napakakaunti lang ng impormasyong nakuha namin. Kakaunti na nakapagtataka, ayon sa mga record ng rehistro. Isang ulila si Shen Qingyu, hindi kilala ang kanyang mga magulang. Inampon siya ni Ling Yanzi 18 taon na ang nakakaraan. Sino ba itong si Ling Yanzi? Ano ang trabaho niya? Sa Old Street ng South City, nagpapatakbo siya ng isang tindahan ng mga antigo. Nagbebenta siya ng mga anti-gang gamit, may totoo at may peke. Kasama na rin ang pagbabasa ng mukha at panghuhula. Ito lang ba lahat?
Opo, Sir Tang. Ginamit na namin ang lahat ng aming koneksyon at mga paraan. Ito lang ang tanging nahanap namin. Ang bakas ng dati niyang buhay ay halos blanko. Nga pala, Sir Tang, noong gabing inatake kayo, may CCTV sa malapit. Nakuhanan ng eksenang ito, pakitingnan niyo po. Isang ulilang lumaki sa ampunan. Blanko ang kanyang nakaraan. Ginawa niya ang lahat para mapalapit sa pamilya Tang. Pera lang ba talaga ang habol niya? Walang mahanap. Ang alam lang natin ay inampun siya ng matanda sa antique shop. Ang mga alaala pagkatapos nyun. Paano bago iyon? Saan ba siya nanggaling? Sino ang mga magulang niya? Sir Ann, wala po talaga kaming mahanap na kahit anong bakas. Tila ba sinadya? Naburahin ang lahat ng malinis na malinis. Manager Zhao, ang taong nagngangalang Shen Qingyu, ay hindi pwedeng manatili sa kumpanya. Gumawa kaagad ng paraan para paalisin siya sa kumpanya. Ang regular na pulong para sa proyekto bukas ay isang magandang pagkakataon. Secretary Shen, mag-ulat ka na ngayon tungkol sa Shen Group. At sa ating joint project, ibigay mo ang mga detalye ng pag-unlad nito. Sige po. Ito ang mga pangunahing datos ng proyektong ito. Paumanhin po, mukhang nagkaroon ng computer ng kaunting problema. Secretary Shen, maliit na problema lang ba ito? Sa tingin ko, sa data module, ay may lumitaw na malaking butas. Ang mga pangunahing parameter ng system, ay nagkagulo-gulo na lahat. Technical President. Ano ang nangyayari rito? Isa itong ransomware. Pumasok ito gamit ang isang VC vulnerability. Siya ang nag-iwan ng butas na ito. Noong nag-upgrade ng system noong nakaraang linggo, nagpumilit siyang makilahok sa pagsusuri ng core code. At sa loob ng module na iyon, naglagay siya ng malicious code. Hindi ko rin alam kung paano ito nangyari. Sinuri ko naman ng maigi ang lahat ng datos. Sinuri. Sino ang makakapagpatunay niyan? Sir Tang, matagal ko na pong sinasabi sa inyo, ang mga taong hindi natin alam ang pinagmulan, ay hindi dapat pinapakialam, ang mga pangunahing proyekto ng kumpanya. Ang ganitong uri ng tao, na ginawa ang lahat, para makapasok sa Tang Group, hindi natin alam kung, ano ba talaga ang pakay niya. May kakaibang nangyayari sa proyekto ng An Group, gusto ko itong tingnan. Ito ang kumpanya, ang pinakabagong proyektong ginoo namin, pinagtutuunan ito ng pansin ng buong mundo. Kapag nagkaroon ng kahit anong butas o pagkakamali, para sa Tang Group, ito ay isang nakamamatay na dagok, Shen Qingyu. Mas mabuting ipaliwanag mo ito ng malinaw sa akin. Sekretarya Shen, huwag mo nang balaking sirain ang mga ebidensya. Manager Zhao, ang galing nyo talagang umarte, ha? Halos hindi ko na masabayan ang performance nyo. Shen Qingyu. Ano ang sinasabi mo? Tingnan ninyong lahat. Ito ang log ng operasyon. Mula sa backend ng system. Ipinapakita nito na kagabi, alas 9:07 ng gabi. Ang account na may pahintulot na ZHAOJM, na siyang inisyal ni Manager Zhao, sa Pinyin, ay nag-login ng remote, at binago ang mga parameter. At sa mga oras na iyon, nasa ibaba lang ako ng kumpanya, kumakain ng malatang, may resibo ako bilang patunay. Manager Zhao, nakalimutan niyo na ba? Bukod sa pagliligtas ng buhay, marunong din akong magbasa ng kaunting kapalaran. Nahulaan ko na kahapon, na may magtatangkang sumabutahe sa akin, kaya binago ko na agad ang access sa backend. Kung sino man ang makikialam, kusang itatala ito ng system. Manager Zhao, ipaliwanag mo ito. Sekretarya Shen, ang palabas mong ito ay mahusay mong nagawa, pero sa tingin ko, puno ito ng butas. Tingnan mo ang log na ito. Ang font at ang format ay hindi tumutugma sa default ng system. Pinik mo lang ito, di ba? At sinadya mo pa akong bitagin. Sa katunayan, wala kang pahintulot na i-monitor ang system. Manager Zhao, bakit parang ang format ng backend system ay kabisadong kabisado nyo?
Mukhang pinag-aralan nyo ng mabuti kung paano iiwas sa mga CCTV. Dahil siguradong sigurado kayo na pinik ko ito. Bakit hindi nyo sabihin? Noong kagabi, alas 9:37 ng gabi, nasaan kayo? Ano ang ginagawa nyo? Mayroon ba kayong alibay? Ako. Nagpapahinga ako sa bahay. Huwag mong subukang ilihis ang usapan. Malinaw na ikaw ang may ginagawang kalokohan at gusto mo pa akong pagbintangan. Sir Tang, hindi natin alam ang pinagmulan ng babaeng ito. Kakaiba ang kanyang mga paraan. Baka nga. Isa siyang especially iya na ipinadala ni Anchin. Anchin. Dito sa atin, wala pang nagbabanggit tungkol kay Anchin. Manager Zhao. Paulit-ulit ninyong sinasabi na isa akong especially iya. Kung ganoon, baka gusto ninyong ipaliwanag ito ng mabuti. Bakit ang iyong personal na account noong katapusan ng nakaraang buwan ay nakatanggap ng mula sa isang overseas shell company na napakalaking halaga? Ipaliwanag nyo rin sa amin kung bakit isang araw matapos pumasok ang perang iyon, natalo ang Tang Group sa bidding, habang ang An Group naman ang nanalo sa napakaliit na kalamangan. Ikaw. Huwag mo akong pagbintangan ng ganyan. Normal na transaksyong pinansyal lang iyon sa pagitan namin ng kaibigan ko, Manager Zhao. Tila kailangan na nating pakiusapan ng pulisya na makialam para magsagawa ng isang masusing investigasyon sa krimeng pinansyal. Investigasyon. Hindi, Sir Tang. Hindi nyo pwedeng tawagin ng pulis. Ako. Si Anchin ang may gawa nito. May ebidensya ako sa cellphone ko. Narito ang lahat, ang mga chat records namin, at ang mga transfer records. Ito. Ang matandang tuso na iyon. Gaya ng inaasahan, wala siyang iniwang direktang ebidensya. Ito ba ang sinasabi mong ebidensya na si Anchin ang nag-utos? Manager Zhao. Binaygo mo ako ng husto. Ang paglabas mo ng mga sikreto ng kumpanya, at ang pagtanggap mo ng suhol, ay hindi mo na may kakaila. Security. Ilabas siya. At ibigay sa mga pulis. Sir Tang, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Sir Tang. Sir Tang. Simula ngayong araw, tanggal na sa trabaho si Manager Zhao. Ang Tang Group ay patuloy na susubaybayan ang kanyang mga ilegal na gawain. Tapos na ang pulong na ito. Ang virus ay na-isolate ko na nang maaga. Ligtas at walang gallows ang totoong datos. Kanina, ang sira sa screen, at ang ransomware virus, ay bahagi lang ng ginawa kong PPT. Alam mo na pala simula pa noong una. Noong kakasali ko pa lang sa project team, naramdaman ko nang may mali kay Manager Zhao. Pero sa isang tulad kong manggagancho, sa paningin mo, siguradong hindi ka maniniwala, sabi ng master ko. Para mahuli ang magnanakaw, dapat mahuli ang nakaw na gamit. Kaya naman, pumayag akong umarte ng walang bayad para sa palabas na ito. Secretary Shen, nagkamali ako ng tingin sa iyo noon. Para sa mga nasabi ko noon, humihingi ako ng paumanhin. Sa pagkakataong ito, malaki ang naitulong mo sa Tang Group. Anong pabuya ang gusto mo? Sabihin mo lang. Sir Tang, ang pagtulong sa mga naapi at pagtuwid sa mali ay likas na sa amin. Tungkulin lang ng empleyado, binabayaran mo ako ng sahod, kaya sisiguraduhin ko ang kaligtasan mo. Natural lang yun. Baka naman gusto mo akong tulungan, nabawiin yung kinaltas sa sahod ko dahil sa pagkahuli ngayong buwan. Walang problema. Salamat po, CEO Tang. Susubukan ko, sa susunod na buwan, nabawasan ang pagkahuli ko. Hindi pa ako tapos magsalita, malaki ang naitulong mo sa pagkakataong ito. Ayon sa patakaran ng kumpanya, dapat kang bigyan ng pabuya. Kailangan ba talaga? Kailangan. Kung ganoon, ibigay mo na lang sa akin. Ang opisina ni Manager Zhao, ibigay mo na sa akin. Maganda ang sikat ng araw dito. Bagay na bagay mag-alaga ng pagong. Walang problema.
Hi. Anong ibig sabihin nito? Ano na naman bang bawal sa feng shui? Ang nilabag dito, pangharang ba sa swerte o pampaalis ng malas? Hindi pareho. Ayoko lang ng kulay ube. Kuya Jingshen, ayoko ng kulay ube. Gusto ko ng asul. Tang Jingshen, si Manager Zhao, ay tao namin mula sa Group. Sisisantihin mo na lang siya ng ganoon-ganoon lang. Wala ka na ba talagang respeto sa Group? Pinaghihinalaan siyang naglabas ng mga lihim ng kumpanya. Labag na yan sa batas. Kung gusto ng Group na magpatuloy ang ating pagtutulungan, magpadala kayo ng taong malinis. Alam ko na. Pinaalis mo si Manager Zhao. Para lang mabigyan ng pwesto yang si Secretary Shen mo. Tama ba? Ikaw naman luloko. Isang hamak na manggagancho. Magsalita ka. Anong klaseng maruming paraan ang ginamit mo para akitin si CEO Tang? Miss Anne. Nakikita kong nangingitim ang noo mo. Namumula ang mga mata at tuyo ang dila. Mukhang lapitin ka ng gulo at chismis. Gusto mo bang bigyan kita ng raise 8 para maayos yan? Isang manloloko. Huwad namang kukulam. Akala mo ba ay karapat dapat kang gamutin ako? Miss Anne, nagkakamali ka yata, kahit galing ako sa kalsada. Kahit paano ay marangal ako. Hindi katulad ng iba, ang mga taong ipinapadala nila para tumulong, ay puro panlalamang at kalokohan lang ang ginagawa. Ikaw. An Mengjia. Nasa Tang Group ka. Hindi ito lugar para magwala ka. CEO Tang. Ikaw. Bakit ka nagkukunwari? Sige. Shen Qingyu. Ikaw. Pati na rin ikaw. Humanda kayong lahat sa akin. Sa susunod, huwag mo na akong asahang ililigtas pa kita. Mabilis ka palang matuto. Tito. Bakit po kayo nasa kwarto ko? Balita ko'y nagwala ka sa Tang Group. Nakakahiya ka. Tito. Hindi niyo po alam kung gaano kalala ang Shen Qingyu na yan. Isa lang siyang hamak na manloloko. Hindi ko alam kung saang basurahan nakuha ang mga maduming paraan para malinlang si Lolo Tang. Ngayong nakapasok na siya sa Tang Group, ginagaya niya ang bawat pananamit at kilos ko. Hayagan niyang tinutokso si Tang Jingshen. Baliw na sa kanya si Tang Jingshen ngayon. Nawawala na sa sarili. Para sa kanya. Tinanggal pa niya pati si Manager Zhao. Ako ngayong, ikaw kanina. Sabi mo'y sinasadya niyang gayahin ang pananamit mo. Oo naman. Imposible namang ako ang nanggagaya sa kanya, di ba? Mali. Kung si Shen Qingyu ay hindi ka sinasadyang gayahin, kundi likas na sa kanya, ang mga gawi at orang iyon. Ang ibig niyo bang sabihin, Tito, ay siya ang tunay na anak ng mga An? Pero 18 taon na ang nakalipas. Hindi ba't siya ay patay na? Nahulog sa tubig at nawala, hindi kailanman nahanap ang bangkay. Naglakas loob ka talagang magsuot ng lilang kwintas. Anong sabi ko sa iyo? Tito, ako. Hindi mahilig sa lila ang panganay na anak ng mga An. Naiintindihan mo ba? Kung hindi mo pa rin matandaan, hindi ako magdadalawang isip na bigyan ka ng mas matinding paalala. Wala na ba akong karapatang magkaroon ng sarili kong gusto? Sana'y laging itanim sa isip mo ang iyong pagkatao bilang tagapagmana ng mga An. Ikaw si An Mengjia. Hindi na ang Ziyo na galing sa probinsya. Shen Qingyu. Kahit sino pa man siya. Kailangang gampanan mo ng maayos ang papel mo sa pamilya An. Ang kasunduan ninyong magpakasal ni Tang Jingshen, ang pinakaimportanteng bahagi ngayon. Tandaan mo. Ikaw ang kanyang kababata. Basta't susunod ka lang sa akin. Ang nanay mo ay tiyak na magiging ligtas.
Tungkol naman sa Shen Qingyu na yan. Ako na mismo ang haharap sa kanya. President An, magkape po muna kayo. Ang mga matang ito, hindi kaya siya nga, ang nawawalang miyembro ng pamilya ko. President An. Miss Shen. Balita ko'y malaki ang tiwala sa iyo ni Lolo Tang. Napakagaling mo para sa iyong edad. Hindi ko alam kung saan ka nakatira. O kung ano ang trabaho ng mga magulang mo. Isang ulilang dalalang na walang magulang. Na sinwerteng, nagustuhan ni Chairman Tang, iyon lang. Sa unang tingin ko pa lang sa inyo, parang pamilyar ang iyong mukha. Lalo na ang iyong mga mata. Kamukhang kamukha mo ang isang dating kakilala. Oh, talaga ba? Baka siguro. Pangkaraniwan lang talaga ang mukha ko. Noong nakaraang araw, sinabi rin ni Binibining An, na may pagkakahawig nga raw tayo. Medyo isip bata pa ang pamangkin ko. Pasensya na sa abalang idinulot niya. Binibining Shen, huwag kang malikot, may kung ano sa likod ng buhok mo. Naaalala ko ang batang iyon, may balat siya sa likod ng leeg. Binibining Shen, may nagsabi na ba sa iyo, na ang amoy mo ay napaka-espesyal? An Jin, pakiusap, mag-ingat ka sa iyong mga kilos at galaw. CEO Tang, nagkakamali kayo. Gusto ko lang namang tulungan si Binibining Shen na lumabas. Binibining Shen, magkikita pa tayo ulit, hindi ba? Ang hindi ko lang alam ay kung kumusta na ang iyong amain sa tindahan ng Antigo sa Old Street ng South City. CEO An, kaysa intindihin ang ibang tao, mas mabuting intindihin nyo ang sarili nyo, ang mga taong ipinadala nyo. Nasaan na kaya sila ngayon? Hinawakan ka ba niya? Nasaktan ka ba? Mabuti at dumating ka, dahil hindi na niya nagawang saktan ako. Sa susunod, lumayo ka sa kanya. Ang Anchin na iyan. Mapanlin lang ang isipan at madumi maglaro. CEO Tang. Bakit? Kanina. Nagseselos ka ba? Anong pinagsasabi mo? Ako ang boss mo. Ang protektahan ng kaligtasan ng aking mga empleyado ay aking responsibilidad, at isa pa. Siya ay nasa loob ng teritoryo ng Tang Group at nagbabalak ng masama. Pinoprotektahan ko lang ang dangal at patakaran ng Tang Group. HMM. Sige, sabi mo eh. Hoy matanda. Ikaw ba ang tatay ni Shen Qingyu? Oo, bakit? May ilang katanungan kami na gustong itanong sa iyo. Sumagot ka ng maayos. Matanda na ako. At mahina na rin ang aking mga tuhod. May mga upuan naman dito. Humanap na lang kayo ng mauupuan. Kung may itatanong kayo. Sige, magtanong lang kayo. Sino ang mga tunay na magulang ni Shen Qingyu? Kung gusto mong malaman. Makisama ka ng maayos. Siyempre, mapupunta sa iyo ito. Hindi ko rin alam eh. Lintek na matanda ka. Naghahanap ka ba ng gulo? Ha ha ha. Alis. Matanda na ako.
Hindi na rin masyadong makalakad ang mga paa ko. Pero, ang ligpitin kayo. Itong iilan sa inyo. Kayang-kaya ko pa rin yan nang walang kahirap-hirap. Tumayo na kayong lahat. Lolo. Kami po ang nagbulag-bulagan sa harap ng isang eksperto. Aalis na po kami. Huwag muna kayong umalis. Huwag muna. Isipin nyo, ang pera nyo ay tinanggap ko na. Kailangan ko namang magbigay ng sulit na serbisyo. Manatili kayong lahat. At sabay-sabay tayong kumain. Sige na, kain na ng mabilis. Masarap yan, ha? Halika, halika, halika. Kain, kain, kain. Ah. Haha, naku po. Itong kabuting ito, ang ganda ng tubo, napaka-elegante. Ha ha ha. Ginoong Ann. Tila ang kumpanya nyo ay kahit ang pinaka-basic na kaayusan ay hindi mapanatili. Hanggang dito na lang ang ating pagtutulungan. Huwag. Kabute, hehe. Kabute. Truffle. Gusto ko pa ng kabute. Shen Qingyu, malaki ka na talaga. Lalo kang ang nagiging interesante. Tito. Ayos na ba ang sugat mo? Hihilutin kita. Ang pagpapakitang tao mong yan, sa ganitong paraan, ay parang pilit na panggagaya lang, mukhang katawa-tawa. Tito. Anong sinasabi nyo? Hindi ko po maintindihan. Nag-aalala lang naman ako sa inyo. Nag-aalala. Sinasadya mong magbihis ng, katulad ng hitsura niya. Gusto mo ba akong amuin, o gusto mo akong pilitin na? Patayin ka. Tito. Matauhan nga kayo. Kailangan ko pang gamitin ang pagkakakilanlan bilang panganay na anak ng pamilyaan para sa kasunduang pagpapakasal kay Tang Jingshen. Para sa kinabukasan ng An Group, napakahalaga nito. Ha ha ha. Magaling ang pagkakasabi mo. Pero kailangan kitang paalalahanan, kahit na may kasal ka pa sa pamilya Tang, hindi ka pa rin makakatakas sa mga kamay ko. Mulat sa Paul, isa ka lang na piyesa sa laro ko. Pinapakasal kita sa kanya para kontrolin mo siya. Makuha ang tiwala niya, at pagkatapos ay tulungan ako na makuha ang mga bagay na gusto ko. Ang tunay na hiyas ay dapat na iniingatan ng mabuti ng tunay na nagmamay-ari nito. Shen Qingyu. Ang tunay na panganay na anak ng pamilyaan. Sa huli, babalik din siya sa lugar na nararapat para sa kanya. Susunod po ako sa inyo, Tito, basta't sa puso nyo. Sa huli, ay may puwang pa rin para sa akin. Napakabait mo talaga. Ganyan nga ang pinalaki kong mabuting pamangkin. Pero tandaan mo,
Lahat ng meron ka ay galing sa akin. Kaya ko ring bawiin yan anumang oras. Ang mga ebidensya sa pinangyarihan ay tumuturo sa pagpapakamatay, pero hindi malinaw kung saan galing ang lason. Sige. Jing Shen. Nagkaroon ng depresyon ang nanay mo. Kaya siya nagpakamatay. Halo. Engineer Zhang. Sigurado ka ba na ang mga lihim na dokumentong ito mula sa laboratorio ng An Group ay totoo? Siyempre totoo yan. Ang dokumentong iyan noon ay ako mismo, ang personal na nagtala. Nang araw na iyon sa laboratorio, may nawalang 3 gramo ng lason. Kinabukasan, ang nanay niyo ay namatay dahil sa pagkalason. Eksaktong-eksakto ang dami ng lason. Hindi ito basta nagkataon lang. Nang araw na iyon, noong nalaman kong nawawala ang lason, agad kong ipinaalam sa mag-asawang An. Magdamag silang nag-imbestiga. Hindi nila akalain na kinabukasan, sa laboratorio, ay magkakaroon ng pagsabog. Pareho silang nasawi. Sa loob ng maraming taon, hindi naging mapayapa ang kalooban ko. Ang dokumentong ito ay nailigtas ko mula sa pinangyarihan ng pagsabog. At palihim kong itinago hanggang ngayon. Sige. Naintindihan ko na. Engineer Zhang, kayong lahat ay ang mga haligi ng laboratorio ng An Group. Sa lahat ng taong ito. Salamat sa inyong paghihirap, pakiusap, patuloy ninyong bantayan. Ang anumang impormasyon tungkol sa mag-asawang An, kailangan kong mahanap. Ang katotohanan sa likod ng ating dalawang pamilya. Salamat sa tulong. Pasensya na sa abala. Hoy, matandang makulit, hindi ko ba sinabi sa iyo na inumin ang gamot mo sa tamang oras? Anak, saan mo ba nakuha ang mga walang kwentang bitamina na yan? Mas maganda pa ang sarili kong gawa. Kapag hindi ka pa nakinig, sa susunod na buwan, babawasan ko ng kalahati ang panggastos mo. Mali na ako, mali na ako. Makikinig na ako, okay, mabuti naman. Pero hindi naman ako kapos sa pera ngayon. Ang mga batang yun, hindi sila nagkulang sa pag-aalaga sa akin. Nga pala, ang galing talaga ng ginawa nyo rito. Napakaganda, ha ha ha. Sino ba namang mag-aakala sa kanila? Talagang kailangan mong magtanong tungkol sa mga tunay mong magulang. Nakikita ko sila, na masyadong nag-aalala sa iyo. Kaya naman, aasikasuhin ko silang mabuti. Kung ganoon, paano nyo po sila inasikaso? Pinainom ko sila ng espesyal kong luto. Ang sabaw ng 100 kabute. Hulaan mo kung anong nangyari. Isa-isa sila. Pagkatapos uminom, ay tuwang-tuwang nagsasayaw. Ipinipilit pa nila na sila ay mga kawal mula sa langit. Yakap-yakap ang mga batong upuan sa bakuran. At tinatawag na nanay at tatay. Hindi mo lang nakita ang kalunos-lunos na kalagayan ng pinuno nila. Ha ha ha. Masyado po kayong malupit. Pero gusto ko iyon. Hati tayo sa nakuha mong pera. Huwag kang mag-alala, anak. Iinom ako ng gamot sa tamang oras. Hay. Pero dahil mag-isa ka lang sa labas, kailangan mong mag-ingat. Sige na, ha ha ha. Hoy, anak. Ang ka-video call ko ngayon. Mukhang hindi lang nag-iisa, di ba? May gwapong lalaki pa sa likod mo. Tama ba? Nako, tay.
Boss ko iyan. Huwag po kayong kung ano-ano ang sinasabi. May gagawin pa ako, ibababa ko na ito. Sir Tang, ayos lang po ba kayo? Mukhang hindi maganda ang timpla nyo. May naalala lang na mga bagay sa nakaraan. May anino dahil may liwanag sa likuran, di ba? Sa hitsura nyo. Hindi kayo ang tipo na madaling, matatalo ng tadhana. Masyado lang mahigpit ang pagkakatali, kaya madaling maputol. Ang paminsan-minsang pagsandal sa iba, ay hindi ka iya-hiya. Hindi ka iya-hiya. Heto. Pahiram muna ng balikat ko. Tunay ito, walang halong daya. May kasama pang ilang payo, tungkol sa hindi tiyak na kapalaran. Libre na ito para sa iyo ngayon. Salamat. Master Shen. Sabihin mo. Sa tingin mo ba ay ituturing ng langit, na tama ang ginagawa natin? Wala namang kinalaman ng langit at tadhana rito. Basta't panatag ang iyong loob. Magaling ka talaga, Tang Jingshen. Nagawa mong gamitin ang Ungroup at Tang Group para sa ganoon kalaking pondo. Talagang ginagawa niya kaming tanga ni Lingwan. Siguro. Nais lang ni Tang Jingshen na magsimula muli. Dahil ayaw na niyang paikop sa iba. Anong alam mo? Ang direksyon ng pananaliksik nila, at ang ating pangunahing interes, ay magkasalungat. Kapag nailabas na ang bago nilang gamot, ang mga koneksyong pinaghirapan nating itayo, ay mawawala lahat. Sa oras na iyon, ang mga taong umaasa sa atin, ang mga kliyenteng may espesyal na proseso, ay mapupunta rin sa Tang Group. Lahat ng pag-aari mo, ay maglalaho na parang bula. Tang Jingshen, kamakailan ay lumalapit siya sa mga dating tauhan ng laboratorio ng Ungroup. Lahat sila ay mga pinagkakatiwalaang tao ng kapatid kong si An Wenchen noon. Ang lumang laboratorio. Hindi ba't matagal na itong selyado at sarado? Ang pinakamapanganib na lugar ay siya ring pinakaligtas na lugar. Ang batang si Tang Jingshen na iyan, masyadong malalim at tuso ang isipan. Kailangang malaman natin ng malinaw kung ano ba talaga ang hinahanap niya. At kung may tumutulong ba sa kanya, paano? Kung talagang mahanap niya, ang kung ano man iyon. Kung gayon, anong dapat nating gawin ngayon? Pumunta ka. Gamit ang pagkakakilanlan mo bilang panganay na anak ng mga An, bumalik ka sa lumang base natin para mag-imbestiga. Alamin mo ang lahat. Mag-aayos ako ng mga taong tutulong sa iyo. Sa pagtatapos ng oras ng high, malakas ang enerhiyang yin. Mainam ito para sa palihim na pagkilos. Ito nga ang dokumentong iyon. Bilis, takbo, bilis. Bilis, takbo, bilis.
Kayo nga ba talaga ang aking ama at ina? Kung gayon, sino ang Anmengjian na nakikita natin ngayon? Bakit ang kanyang mukha ay may pagkakahawig sa akin? Ano pa kaya ang itinatago ni Anchin? Posible kayang ang pagsabog noon? Parang may ilaw doon kanina. Tara, tingnan natin doon. Walang tao rito. Namamalikmata lang ba tayo? Maghanap na lang tayo sa ibang lugar. Sekretarya Shen. O baka naman. Ano ba talaga ang dapat kong itawag sa iyo? Bakit ka pumasok ng hating gabi sa abandonadong base ng Ungroup? Ano ba talagang ginagawa mo rito? Bakit naman si President Tang ay naririto rin? Sinusundan mo ba ako? Kung hindi kita susundan, paano ko malalaman na ang aking sekretarya ay hindi lang eksperto sa feng shui, kundi bihasa rin sa pag-akyat sa mga pader? At isa pa, bakit sa abandonadong base ng Ungroup ay kabisado mo ang pasikot-sikot? Shen Qingyu. Sino ka ba talaga? Bakit ang trato sa iyo ni Anchin ay sadyang kakaiba? Ang iyong pakay. Ano ba talaga ito? Mahilig ka talagang makialam sa buhay ng iba, President Tang. Inimbestigahan ko ang Ungroup. Dahil sa pagkamatay ng aking ina, may kinalaman ang laboratorio ng Ungroup sa mga itinapong lason na naging sanhi ng lahat. Ilang taon na akong naghahanap ng ebidensya. Marahil pareho tayo ng ipinaglalaban. Baka pwedeng magtulungan tayo, pero sa isang kondisyon. Kailangan mong sabihin sa akin. Bakit mo iniimbestigahan ang Ungroup? Para saan ba talaga ang lahat ng ito? Ano ba talaga ang ugnayan mo sa pamilyaan? O baka naman, ikaw ang nawawalang Anmengjian na tinalikuran ng pamilyaan. Noong mga panahong iyon, President Tang, masyado ka namang nag-iisip. Isa lang akong hamak na manghuhula, na naghahanap buhay lang sa kalsada. Ang mga away pamilya ninyong mayayaman. Wala akong balak makisali riyan. Shen Qingyu. Kahit pa sabihing eksperto ka sa feng shui, at nakakabasa ng tadhana, pero ang puso mo ngayon ay halatang naguguluhan na. Tang Jingshen. Sino ba talaga sa atin ang mas naguguluhan ng isip? Napakahusay, talagang napakahusay. Tunay na kahanga-hanga, ang biglaang paglitaw ko ba ay nakakaabala sa inyong dalawa, sa inyong masayang pag-uusap. Hating gabi na, at nandito kayo sa teritoryo ng Ungroup. Si President Tang at ang aking President Tang at ang batang ito. Anong kayamanan ba ang hinahanap ninyo rito? President An, ang lumang gusaling ito ay abandonado na ng maraming taon. Kailan pa ito naging teritoryo mo? Gusto ko ring itanong. Bakit ka nagdala ng mga tao rito ng hating gabi? Ano ang binabalak mo? President Tang, huwag ka nang magkunwaring maang-maangan pa. Akala mo ba ay hindi ko alam? Palihim mong kino-contact ang mga dating tauhan ng Ungroup.
Mabuti na lang at mapagmatsyag si Meng Jia. Nahanap namin ang kinaroroonan ninyo, at agad niya itong iniulat sa akin. Kaya wala na kayong kawala sa akin ngayon. At itong si Secretary Shen. Paulit-ulit kang pumapasok sa teritoryo ng pamilya An. Sino ba talaga ang pakay mo? President An. Na-curious lang ako, kaya dumaan ako para mag-usisa. Kung ganoon, dahil mukhang interesado si Miss Shen, bakit hindi ka sumama sa akin pauwi para makita ang gusto mo? Hindi siya sasama sa iyo. Miss Shen, pakiusap, sumakay ka na sa sasakyan. Tungkol naman kay President Tang, sa lugar na gaya nito, kung magkaroon man ng aksidente, ay hindi nakataka-taka. An Chin. Binabalaan kita, subukan mo lang akong saktan. Ang Tang Group, ay hindi ito palalampasin. An Chin. Binabalaan kita, subukan mo lang akong saktan. Ang Tang Group, ay hindi ito palalampasin. Kapag naglaho ka na, ang Tang Group ay magiging Lin Group na. Ang madrasta mong iyon, tiyak na pati sa panaginip ay tatawa siya sa tuwa. Sasama ako sa iyo. Nababaliw ka na ba? Hindi ba't nagtataka si President An kung ano ang tinitingnan ko rito? Mag-usap tayo. President An, may ilang sasakyan ng pulis sa labas. Kailan pa kayo tumawag ng pulis? Alis na. Alis na tayo. Bakit nandito ang mga pulis? Sino ang tumawag sa kanila? Sino nga ba ang nakakaalam? Si An Meng Jia ngayong gabi. Parang may kakaiba sa kanya. Isang malaking karangalan ang pagbisita nyo, Miss An. Pumili ka lang ng gusto mo. Bibigyan kita ng discount. Shen Qingyu. Wala akong oras para makipaglaro sa iyo. Anong klaseng laro ng feng shui ito? Ngayong araw, nandito ako para wasakin ang tindahan mo. Ang pagiging panganay na anak ng pamilyaan. Talaga bang nagpapasaya iyan sa iyo? Ang tito mong si Anchin. May madilim at mapanganib na aura sa mukha. May nakatagong bagsik sa kanyang mga kilay. Masyadong mapanakop at kontrolado. At hindi mabuti ang kanyang mga intensyon. Ang buhay sa piling niya. Siguradong hindi madali, di ba? Anong pinagsasabi mo? Mabait sa akin ang tito ko. Tigil-tigilan mo nga ako. Ang pangit ng acting mo. Kaya pala hindi ipinagkakatiwala sa iyo ni Anchin. Ang mga mahalagang bagay. Para kanino ka pa nagpapanggap na matapang? Ito ang mga bagay na inimbestigahan ni Tang Jingshen kamakailan. Ibunyag mo ito nang hindi sinasadya kay Anchin. Para ipakita ang halaga mo. Bilang kapalit. Kailangan kong malaman kung nasaan ang mga internal na dokumento ng An Group. Bakit naman ako makikipagpalitan sa iyo? Anong mapapala ko rito? Kung hindi, ano? Dapat ba tayong maging gaya ng mga nobela tungkol sa tunay at pekeng tagapagmana na nag-aaway at nagsasabunutan para lang sa isang lalaki? Medyo kakaiba ka nga. Medyo weird ka rin. Ikaw. Talaga bang nag-enjoy ka sa piling ni Anchin? May alam ako ng kaunti sa pagbabasa ng mukha. Sa pagtingin ko sa mukha mo, madilim ang iyong palasyo ng pag-aasawa. Gusto mo lang gamitin ang kamay ni Tang Jingshen para makatakas sa mga kamay ni Anchin, di ba? Anong mga kalokohan ang pinagsasabi mo? Hindi ako magdadalawang isip na gumamit ng dahas sa iyo. Ay, oo nga pala, ang mga alipores mong iyon. Nasaan na kaya ang sopas na iniinom nila? Nasa kamay ni Anchin ang nanay ko. Anong magagawa ko? Mula pagkabata, ako na ang kanyang maingat, na ginawang sunod-sunurang manika. Ang pagpapakasal kay Tang Jingshen. Ang tanging paraan na naisip ko. Para makawala sa kanya. Pero, mula sa isang hawla, tatalon ka lang sa isa pa, isang hawla na ang pangalan ay kasal. Iyon ba talaga ang tinatawag na kalayaan? Magpapatuloy ka ba sa pagiging isang manikang kontrolado? O maglalakas loob ka na kumawala sa lahat ng ito? Ngayon, maaari ka nang pumili. Hindi ako kailanman nakikipagkasundo sa isang transaksyong wala akong kasiguraduhan, Miss Anne.
Nakita mo na ba ang nanay ko? Nasaan siya? Nakita mo na ba ang nanay ko? Nasaan siya? Hindi naman iyon mahirap. Kung sa bagay, isa akong feng shui master. Huwag ka nang magpanggap, Iya. Malinaw na nakuha ko ito mula sa pamilyang An, mula mismo sa mga bibig ng mga taong iyon, napilit kong binuksan. Sister, umaasa ka pa rin ba sa mga lalaki para maging tagapagligtas mo? Masyadong mabagal iyon. Bakit hindi na lang tayo direktang magsanib puwersa, para mapabilis ang takbo ng mga plano natin? Kapag nagtagumpay tayo, itong Tang Jade Pendant na ito, ay mapupunta sa iyo. Ito ang pamanang hiyas ng pamilyang Tang. Ang Jade Pendant ng matriarka. Tunay ito at walang duda. An Mengjia. Ang pangalang ito ay may salitang linis, busilak at walang dungis, independyente at hindi umaasa. Handa ka bang habang buhay na maging anino lang ng ibang tao? Nabubuhay sa takot at sa gitna ng pagkukunwari. Deal. Sige. Salamat, salamat. Kani-kanina lang, kayo ni An Mengjia. May pinag-usapan ba kayo, nang hindi ko alam? President Tang, sinisiyasat mo ba ako? Parang dumaan na tayo sa maraming bagay. Magkakampi tayo sa buhay at kamatayan, di ba? Dahil nga dumaan tayo sa buhay at kamatayan, kaya mas kailangan kong malaman kung ano talaga ang ginagawa ng kakampi ko. Tang Jingshen, huwag mong sabihin, hindi ka pa nakikipaghalikan sa isang babae kailanman. Ito. Anong kinalaman nito sa tanong ko kanina? Paanong walang kinalaman? Kung wala, bakit noong binanggit ko iyon? Bigla kang namula. Namula ba ako? Sige na, hindi na kita bibiruin. Pagod na pagod ako ngayong araw. Gusto ko munang magpahinga. Ay, oo nga pala. May ilang mga bagay na habang mas kaunti ang alam ni President Tang, ay mas magiging panatag ang iyong puso. Teka. Ikaw. Dito ka titira. Bakit, hindi ba pwede? Ganoon ba kakuripot si President Tang, na pati ako ay sisingilin pa? Mengjia, tulog ka na ba? Lumabas ka, may itatanong ako sa iyo. Uncle. Sa pagtatagpo ng Yin at Mao, ang swerte ay dumarating mula sa silangan. Ngunit may bakas ng pagkabara sa iyong noo. President Tang, ang hula ngayong araw ay nagpapakita, mas mabuting manatiling tahimik kaysa kumilos. Baka may mga traidor sa paligid, may mga panggulo sa malapit. Magsalita ka nga ng maayos. Ang ibig ko lang sabihin, ayaw kong pumasok sa trabaho ngayon. Gusto kong mag-leave. Hindi pwede. Ang pagliban ng walang dahilan ay mababawasan sa sahod mo. Hindi ito walang dahilan. Ginagawa ko ito para kay CEO Tang, para itaboy ang malas at magdala ng swerte, at patatagin ang iyong aura. Isa itong malaking kabutihan. Walang kapantay na biyaya. Yung kakarampot mong bonus, kulang na kulang pa. Sa totoo lang, dapat dagdagan mo pa ito ng 1,000,000. Hello. CEO Tang, si Director Lin ito. Inaasahan ko na ang meeting mamayang 10:00 ay ililipat sa lumang mansyon. Nandoon din ang matandang Ginoo. Sige, naintindihan ko. CEO Tang, nakita mo na. Nagkatotoo ang hula ko, di ba? Kaya, aalis na tayo ngayon din.
Magbibihis lang ako ng damit na magpapatatag ng aura ko. Shen Qingyu. Sumama ka sa akin sa lumang mansyon. Sige. Pero, itigil mo na yang mga nakakalitong ritual mo. CEO Tang, nagkakamali ka yata. Ang sining ng metapisika ay ang pagbabasa ng aura para malaman ang swerte o malas. Halimbawa, kapag nagsalita ka pa ng isa, sisiguraduhin kong mananatili ka rito sa kwartong ito sa buong maghapon. Wala kang pupuntahan. Napakabasi naman. Hindi mo talaga alam ang balanse ng mundo. Magbihis ka na. Aalis tayo sa loob ng 10 minuto. Pa, nandito na po ako. Nakabalik na si An Mengjia. Mahal. Nagkakamali po kayo. Siya ang sekretaryang itinalaga nyo para kay Tang Jingshen, si Miss Shen. Pero si Miss Shen at si An Mengjia ay tila may pinagsamahan talaga, magkatulad pa ang kanilang dating. Magandang araw po, Lolo Tang. Magandang araw po, Director Lin. Ang panlabas na anyo sa mundong ito ay pawang panlilin lang lamang. Ang tadhana at karma ay sadyang mahiwaga. Kung sa tingin nyo po, Lolo Tang, ay magkamukha kami, ibig sabihin ay nakatadhana iyon. Magsalita ka ng maayos. Lolo Tang, tawagin nyo na lang po akong Qingyu. Sa tingin ko po, maganda ang aura nyo ngayong araw. Mukhang bumubuti na ang inyong pakiramdam. Mabuti, mabuti. Halika, maupo ka. Miss Shen, hindi naging tahimik ang pamilyaan nitong mga nakaraang araw. Nabalitaan kong may pumasok na magnanakaw sa lumang laboratorio. Balita ko ay naging malapit ka sa pamilyaan kamakailan. Hindi ka naman ba natakot? Salamat sa pag-aalala, Director Lin. Bilang isang taong may disiplina sa espiritual, pinapahalagahan ko ang katahimikan at kalikasan. Ang mga gulo sa labas ay parang usok lang na mabilis maglaho. Hindi natitinag ang kalooban. Subalit, sa tingin ko, Director Lin, ang mga bituin ay lumilipat sa iyong palasyo ng paglalakbay kamakailan. Mukhang mapapagod ka sa kitatakbo at pagpapahirap sa sarili. Ang pag-aalala ni Miss Shen ay talagang kakaiba. Tia Lin, ang mga usapin ng pamilyaan ay walang kinalaman sa araw na ito. Pag-usapan na lang natin ang mahahalagang bagay. Senyor, Director Lin, narito na po sina Mr. An at Miss An. Sabi nila, may mahalagang bagay silang kailangang pag-usapan sa inyo. Sige, papasukin mo sila. Opo. Senyor Tang, Director Lin, pasensya na sa biglaang pag-abala. Tamang-tama. Nandito rin sina Jingshen at Miss Shen. Narinig ko lang. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Mga masasayang bagay. Nako. Tamang-tama ang dating nyo, President An. Kakasabi ko lang sa tatay niya, na hindi na bata si Jingshen. Dapat na siyang mag-isip tungkol sa pag-aasawa. Itong si Mengjia, napaka-disente at maunawain. Gustong-gusto ko siya. Halika rito. Tia Lin, ang aking personal na buhay ay hindi na kailangang pag-aaksayahan ng panahon ninyo ni President An. Ang kumpanya ay kasalukuyang nag-aaral ng isang bagong proyekto. Wala pa akong balak mag-asawa sa ngayon. Jingshen, bakit ganyan ka magsalita? Ang pamilya An at Tang, kung magiging mas malapit pa tayo, ay magiging malakas na sandigan ng isa't isa. Ang iyong Tia Lin at si President An ay puro kabutihan lang ang hangad. Masyado kayong mapagkumbaba, Senyor Tang. Maganda na ang mga kabataan ay nakatuon sa kanilang karera. Ngunit ang sabi nga, bago ang lahat, dapat munang magkaroon ng pamilya bago ang tagumpay. At saka, ang pagmamahal ni Mengjia kay Jingshen ay tunay at tapat. Kaming mga An ay handang ibigay ang lahat ng aming makakaya bilang dot para kay Mengjia. Kabilang narito ang pagbabahagi ng mahahalagang impormasyon mula sa aming mga nakaraang proyekto. Salamat sa inyong alok, President An. Ngunit ang kasal ay hindi isang negosyo. Hindi ko matatanggap ang isang pagsasama na nakabatay sa ganitong kasunduan. Paumanhin. Sa totoo lang, ang bagay na ito ay hinding-hindi mangyayari. Jingshen, huwag kang masyadong mabigla. Ang iyong ama at si President An ay iniisip lang ang ikabubuti mo. Tito Tang, Tia Lin, Kuya Jingshen, marahil ang tadhana namin ni Kuya Jingshen ay matagal nang itinakda. Ang pamanang hiyas na ito ng pamilya Tang ay sapat na upang patunayan ang aking katapatan at ang aking malalim na ugnayan sa inyong pamilya. Ang Jade ay napakakinis at makinang.
Madulas at may taglay na ganda. Talagang hindi ito ordinaryong bagay. Syempre naman. Ito ay kay Kuya Jing Shen. Siya mismo ang nagbigay nito sa akin noon. Nagkataon na nandito si Miss Shen. Sinabi mo rin iyan kanina. Kaya naman, pakiusap Miss Shen, tulungan mo kami. Pumili ka ng isang mapalad na araw. Sige ba? Kung pag-uusapan ang mapalad na petsa para sa kasal, sa unang araw ng susunod na buwan, kung kailan ang araw at buwan ay sabay na nagniningning. Ito ay isang mapalad na araw na itinakda ng langit. Angkop ito para sa pagtitibay ng sumpaan. Ang pendant na jade, siguradong ginamit ito ni Lin Wan para suhulan si An Mengjia. Kapag nasa kanya na ang jade, siya na ang magiging susunod na matriarka ng pamilya Tang. At natural lang na, masisipan na nila ako palayo. Bakit kailangan mong gamitin ang ganitong paraan? Para kumpirmahin ko ang pagkakakilanlan mo. Anong ginagawa nyo, CEO Tang? Ang paghila at pagtulak na ito, ay hindi angkop sa katayuan nyo. Shen Qingyu, tatanungin kita. Iyong jade pendant ni An Mengjia. Ikaw ba ang nagbigay sa kanya? Anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Ang jade pendant na iyon, si An Mengjia mismo ang naglabas nyon. Anong kinalaman ko doon? Tingnan mo ako. Kung gayon, sabihin mo sa akin, noong araw na iyon. Sa lumang gusali ng laboratorio, nang magkasalubong kayo. May inabot ka sa kamay niya, may ibinigay ka sa kanya. Ano iyon? Hanggang ngayon. Niloloko mo pa rin ako. Oo, CEO Tang. Ako nga ang nagbigay noon kay An Mengjia. Oh, ano naman ngayon? Kaya. Ikaw nga ba talaga siya? Sino? Ang anak ng mga An, ang tunay na tagapagmana na may soang palad, Shen Qingyu. Sabihin mo sa akin, ang jade pendant na may tatak na tang. Para sa iyo, isa lang ba talaga itong jade na gagamitin mo lang para sa iyong plano? CEO Tang, napaka-inosente mo naman. Kailangan nating hanapin ang katotohanan. Si An Mengjia. Kailangang makawala sa kontrol ni An Qin. Ang lahat ng ito ay hindi maaaring madala ng emosyon. Ang gumagawa ng dakilang bagay ay hindi nagpapaabala sa maliliit na detalye. Hindi mo ba naiintindihan ang mga prinsipyong ito? Hindi nagpapaabala sa maliliit na detalye. Ako pala ang maliit na detalyeng iyon. Sa tingin mo ba ngayon? Karapat dapat ka pang gamitin ang salitang tayo. Para sa iyo. Lahat tayo ay nasa iyong chessboard. Mga piyesa lang. Na maaari mong isakripisyo para sa interes. Para maabot ang iyong layunin. Isakripisyo ang kahit anong sa tingin mo ay pwedeng isakripisyo. Kabilang na. Kabilang na tayo. Tayo. May tayo ba sa pagitan natin? Ano bang meron sa atin? Isang halik lang ba? Ang halik na iyon. Kung kinakailangan, maaari ring maging katulad ng medalyong jade ni An Mengjia. Isang alas sa laro. Sige. Naiintindihan ko na. Sekretarya Shen. Napaka-profesional mo talaga. Lumampas ako sa hangganan ko. Nakalimutan kong sa pagitan natin. Interes lang talaga ang namamagitan. Binibining Shen. Kung iyan ang gusto mo. President An, magtsaa muna kayo. Matagal na itong tsaa na puer. Napakayaman ng lasa nito. Pero ang pinakamalaking hamon ay ang galing ng nagtitimpla. Sa isang maliit na pagkakamali, mapait na agad ang lasa sa bibig. Mukhang nasa mood kayo, Director Lin. Kahit sa ganitong sitwasyon, nagagawa nyo pang magtsaa at mag-usap ng malalim. Pero minaliit ko pala kayo. Nagawa nyo palang tahimik na. Ibigay ang pamanang hiyas ng pamilya Tang. Kay An Mengjia. Napakagaling ng laro nyo. Noon ko lang din nakita ang medalyong iyon. Sa poder ng matanda. Akala ko pa naman, President An, na naghahanda na kayo para sa hinaharap, at binigyan si Mengjia ng sorpresa.
para mapatibay ang posisyon niya sa pamilya Tang. At hindi na siya basta-basta matitinag doon. Huwag kang magkunwaring tanga sa harap ko. Alam ko kung ano lang ang kaya niya. Kabisado ko ang bawat galaw niya. Kung hindi dahil sa iyo, na nagmamanipula sa kanya sa likod, hindi niya makukuha ang bagay na iyon. Gusto mo siyang gamitin, para kontrolin si Tang Jingshen, at gawing pain ng pamilyaan namin. Para sa huli, ikaw ang kukuha sa Tang Group. Huwag mong kakalimutan, magkasama tayo sa iisang bangka. Akala ko pa naman, President An, na ako, si Lin Wan, ay madaling utuyutuan o paglaruan lang. Anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Linawin mo. Anong ibig kong sabihin? Palihim kang nakikipag-ugnayan sa medical team mula sa Europa. Nilalagpasan mo ang Tang Group para ibenta ng mag-isa ang formula mula sa iyong laboratorio. Paano mo ipapaliwanag ang bagay na ito? O baka naman iniisip mo na malakas ka na at kaya mo nang lumipad mag-isa at basta-basta mo na lang kaming sisipain ng Tang Group palayo. Normal na pagpapalawak lang iyon ng negosyo. At para na rin mabawasan ang posibleng panganib, Director Lin, ang pinag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa medalyong Jade. Kailangan mong magpaliwanag sa akin. Paliwanag. Bago mo ako tanungin, bakit hindi mo muna tanungin ang sarili mo? Noong nagkaroon ng leak sa huling proyekto, muntik na nilang mahuli si Meng Jia. Ako ang naglinis ng mga ebidensya para sa iyo. Gusto mong kapaitan ang pondo ng An Group para punan ng iyong parang balon na walang katapusan, na pribadong laboratorio. Ako ang nag-ayos ng mga dokumento para sa iyo. At ngayon, ikaw pa ang may ganang questionin ako. Ginawa ko lang iyon para sa ating pagtutulungan. Kung wala ang teknolohiya ko, ang iyong mga operasyon sa kapital, ay isa lamang kastilyo sa hangin. Huwag mong baligtarin ang sitwasyon dito. Baligtad na prioridad. An Chin. Kung wala ako, si Lin Wan, na naglatag ng daan para sa iyo, matagal ka na sanang nilamon ni Tang Jingshen, ng buo at walang itinirang buto. Ngayong pinag-uusapan ng tungkol sa medalyong Jade, wala na itong silbi. Ang masasabi ko lang sa iyo, ang paglitaw ng medalyong Jade, ay sumire sa marami nating plano. Ngayon, ang matanda ay, lubos na naniniwala sa tadhana ni na Jingshen at Meng Jia, nang walang pag-aalinlangan. Pero, Ginoong An, sa tingin mo ba? Ngayong may pamilyang Tang na sumusuporta kay Meng Jia, susunod pa rin siya sa iyo gaya ng dati, nang walang reklamo. Tinatakot mo ba ako, tungkol sa pinagmulan ni Meng Jia? Huwag mong kalimutan, na ako pa rin ang may tungkuling mag-alaga sa kanya. Hindi naman sa ganoon, gusto ko lang ipaalala sa iyo. Kapag hindi matatag ang bangka, ang unang mahuhulog, ay ang mga nasa gilid. Tungkol naman sa alas, may mga barahang kapag inilabas, hindi lang ako ang masasaktan. Ang pinakamahalaga ngayon, ay matiyak na magiging maayos ang pagsasama ng dalawang pamilya, at hayaang makapasok si Meng Jia sa pamilyang Tang, sa mismong sentro nito. Tungkol naman sa ating dalawa. Pag-isipan muna natin, kung paano tatalunin ang taong iyon, na lalong nagiging mahirap kontrolin, si Tang Jingshen, at ang kasama niya, ang misteryosong sekretaryang iyon, si Shen Qingyu. Huwag ka nang gumawa ng anumang kalokohan, kundi, lahat tayo ay babagsak. Ay check mo para sa akin, kung saan nagpunta si An Meng Jia kamakailan. Ano ang kinuha niya, mula sa kumpanya. Sir Tang. Ito ang unang boredor para sa pakikipagtulungan, sa proyektong An Group. Pati na rin, ang balangkas ng daloy para sa inyong engagement party ni Binibining An. Pakitingnan po, iwan mo na lang dyan. Sa panig ni An Meng Jia, nakuha na niya ang ilang mahuhusay na impormasyon tungkol sa nangyari noon, Sekretarya Shen. Napakahusay ng ginawa mong trabaho. Para sa mga susunod na hakbang, direktang makikipag-ugnayan ako kay An, ang aking mapapangasawa. Kaya hindi mo na kailangang mag-alala pa. Opo, Sir Tang, mauuna na po ako. Shen Qingyu. Ang katapatang hinahangad mo. Kung kailangang kapalit ang pagdurusa, at panlilinlang ng maraming tao. Talaga bang sulit ito? Hindi ko alam kung sulit ba. Pero wala na akong babalikan pa. Tuan. Qingyu.
Ito ang mga huling ruta ni Anchin sa paglilipat ng pondo, patungo sa mga shell company, sa ibang bansa. Napakalaki ng halagang ito, posibleng may kinalaman ito, sa lihim na transaksyon ni Linwan. Mahal kong pamangkin. Gabi na. Pero nagpapakahirap ka pa rin, para sa negosyo ng pamilya. Talagang nakakapagod yan, di ba? Sino ang nag-utos sa iyong gawin ito? Ang hamak na Shen Qingyu na yun. Pati ang palawit na Jade, ay galing din sa kanya, hindi ba? Nagtataka talaga ako. Anong gayuma ba ang ipinainom niya sa iyo, para makuha ang loob mo? At nagawa mo pa akong pagtaksilan. 20 taon kitang pinalaki, binigyan kita ng pangalan. Binigyan kita ng marangyang buhay. Iniahon kita, mula sa malalim na hukay na yon, at iniligtas. Ganito mo ba talaga ako gagantihan? Hindi ba? Dahil ba kay Tang Jingshen? At kay Shen Qingyu, kaya akala mo ay makakatakas ka na, managinip ka ng gising. Ikaw at ang sakitin mong ina. Ang buhay at kamatayan ninyo, ay nasa isang pitik ko lang. Sige na. Huwag kang matakot. Maaari pa rin kitang, bigyan ng isa pang pagkakataon. HMM. Palagay ko ay kailangan nating, kausapin ng harapan si Shen Qingyu. Mag-usap tayo ng masinsinan. Gusto kong malaman kung paano niya, nalinlang ang mahal kong pamangkin. Ngayon. Malapit na siguro siyang dumating. Anchin, nandito na ako. Tuloy ka sa loob. Tingnan mo. Walang nagbago rito, hindi ba? Mula nang umalis ka. Walang araw na hindi ka naisip ni Tito, 18 taon. Narito lang si Tito. Araw-araw na inaalala, ang lahat tungkol sa iyo. Tingnan mo, noong bata ka pa, paborito mong maupo rito, at maglaro ng mga laruan. Natatandaan mo ba? Meng Jia. Dito mo ginugol, ang napakahabang panahon. Hay. Oo nga pala, ito. Ang paborito mo noong bata ka pa, 18 taon itong itinago ni Tito. Nabalitaan ni Tito na nawala ang alaala mo, pero ayos lang yun. Sabay nating ibabalik ang mga alaalang ito, ayos ba? Kaya pala kinuha mo si Anmeng Jia bilang kapalit, sinira mo lang ang buhay ng isa pang inosenteng babae. Dahil iyon sa hindi kita mahanap, hinanap kita sa abot ng aking makakaya. Nababaliw na ako. Kailangan ko lang humanap ng isang batang babae na medyo kamukha mo. Binihisan ko siya para magmukhang ikaw. Tinuruan ko siya ng lahat ng mga gawi mo. Pero hindi maloloko ni Tito ang sarili niya. Hindi siya si Meng Jia. Ikaw lang. Ikaw lang ang aking Meng Jia. Meng Jia, Ngayon, magkakasama na tayo. Ayos lang yan. Lahat ng pagkukulang ni Tito sa iyo noon. Si Tito, babawiin ko ang lahat. Liz, umalis ka. Nakakasuka ka. Sinuklian mo ng kasamaan ang kabutihan. Pinatay mo ang mga magulang ko. Hindi. Wala akong kinalaman doon. Siya, kapatid ko rin siya sa panunumpa. Pupunta lang sana ako sa laboratorio para kumuha ng dokumento. Iyon ay, si Linwan iyon. Si Linwan ang may gawa. Gusto niyang pumatay para manahimik ang lahat. Alam niya ang lahat. Alam ko, noong araw na iyon. Ang bagay na ito ay, 10 taon na ang nakalipas. Dapat tayong magkakampi. Dapat ay kasama kita. Maghayganti tayo sa mga taong nanakit sa atin. Anak. Isasama ka ni Tito palayo sa mundong ito. Pupunta tayo sa isang lugar, kung saan tayong dalawa lang. Bitawan mo siya. Tang Jingshen, tamang-tama ang dating mo. Mukhang pati ang langit, gusto kang papiliin. Nakikita mo ba ang bagay na iyan? Ang kumpletong ebidensya ng pagkalason ng nanay mo.
At ang katotohanan sa pagsabog ng laboratorio. Lahat ng maruruming gawain ng babaeng si Linwan. Lahat ng kanyang mga kasalanan. Nandyan sa loob. Ngayon, nasa sa iyo na. Kailangan mong pumili. Ang manhid at walang pusong ito. Napaulit-ulit kang ginagamit. At tinalikuran kang parang bula. Ang huwad na eksperto na ito. O ang isang katotohanang magpapatahimik sa kaluluwa ng iyong ina. Ngayon, sagutin mo ako. Siya ang pipiliin ko. Magpapakamatay dahil sa pag-ibig. Hindi ka karapat-dapat, Qing Yu. Ako ang taong pinakamamahal ka. Mamatay tayong magkasama. Sige. Dito mismo sa ilalim ng lupa, may natitira pang mga pampasabog, mula sa pagsabog ng laboratorio noon, kung ganoon ang gusto mo. Sabay-sabay tayong pumunta sa langit. Ikaw, hulihin siya. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mabuti naman kung ganoon. Ngayon, hawak na rin natin ang ebidensya para sa nanay mo. Luka-luka ka talaga. Naglakas loob kang sumugod ng mag-isa. Paano kung may nangyaring masama sa iyo? Tang Jingshen, bitawan mo ako. Ayos lang talaga ako. Kung ayos ka lang o hindi, ako ang magsasabi niyan. Manatili ka rito. Anumang tungkol sa vault, at sa natagpo ang mga pampasabog, ipaalam mo agad sa akin. Opo. Dito ka lang muna. Nang wala ang pahintulot ko, huwag kang pupunta kahit saan. Ayos lang talaga ako. Tungkol kay An Mengjia, may sarili siyang doktor, at ang mga tao ko na ang bahala sa kanya, Shen Qingyu. Alam mo ba, kung gaano kadelikado ang ginawa mo kanina, kung nahuli lang ako ng kahit isang saglit. Bihirang panauhin ah. Anong nangyari? Ang munting manghuhula ng pamilya natin. Bakit may oras ka yata ngayon? Napadpad ka rito sa munting luma kong tindahan. Aba, tingnan mo nga naman. Ang talam ng salubong ng mga kilay mo. Parang makakapatay na ng langaw sa higpit. Bakit? Nahulaan mo ba ngayong araw? Na may darating na madugong sakuna? O baka naman malas ka sa pag-ibig? Itay. Nakulong na si Anchin. Nabalitaan ko nga. Nakaganti ka na rin sa wakas. Dapat nating ipagdiwang yan. Hi. Pero sa tingin ko sa mukha mo, hindi ito mukhang selebrasyon. Mukha ka pang, ninakawan ng buong kabuhayan. Hindi po sa ganoon. Pakiramdam ko ay parang may kulang sa loob ko. Hindi ko rin alam kung ano ang dapat kong gawin pagkatapos nito. Para bang sa puso ko, may isang kwerdas na laging banat, at bigla na lang itong naputol. Mabuti ngang naputol na yan. Ang kwerdas mong iyan, mahigit 10 taon nang nakabanat. Kung magpapatuloy pa yan, baka ikaw na ang unang bumigay. Ang paghihiganti ay para mabigyan ng hustisya ang mga magulang mo. Hindi para gawan ang sarili mo ng sariling kulungan. Ngayong tapos na ang paghihiganti. Ano, ayaw mo na bang mabuhay? Gusto mo na bang magmongha? At talikuran na ang mundo? Hindi po. At saka, iyong kasunduan sa kasal ni Tang Jingshen, sa tingin ko. Kita mo na, tingnan mo nga ang sarili mo. Sinasabi ko na nga ba? Hindi ka naman pala nalulungkot dahil tapos na ang paghihiganti, kundi dahil sa batang si Tang Jingshen. Kaya pala balisay ang puso mo. Tama ako, di ba? Itay naman. Naku, Qingyu. Ang buhay ng tao sa mundo ay parang mga gamit dito sa tindahan ko.
Itong mga anti-gang gamit na ito, ang iba sa kanila. Dala nito ang mga hinanakit ng nakaraan, tapos na ang karma. Dapat na itong hayaang mamahinga ng payapa. Ang iba naman ay dahil sa tadhana. Gaya ng batang iyon. Tinuruan ka ng tatay mo na magbasa ng puso at mukha. Kumilala ng enerhiya at kumilala ng tao. Hindi iyon para gawin ang sarili mo na isang malamig na manual ng kapalaran. Tingnan mo sa labas ng gusali, ang mga taong nabubuhay doon. Ilan ba ang nabubuhay na nakakapit lang sa aklat ng tadhana? Ang tadhana ay hangganan. Ito ay limitasyon. Pero, hindi ito dahilan para ikulong ang sarili mo sa sarili mong gawa. Ang batang si Tang Jingshen, itinaya ang buhay niya para piliin ka. Hindi ka pa ba sapat na bilib sa sarili mo? Ano ngayon? Kailangan mo pa bang maghintay ng hula na kayo ay itinadhana ng langit, o hula ng pagsasama hanggang pagputi ng buhok, bago ka kumilos? Naku naman. Sayang lang ang pinag-aralan mong metapisika. Ang tapang na ito ay mas maliit pa sa tapang ng daga. Pero, medyo nakakailang ang sitwasyon ngayon. Ang sitwasyon ay hindi nagbabago, pero ang tao ay may buhay. Kung gusto mo, ipaglaban mo. Napansin ko, Shen Qingyu, bakit ka naging ganyan ngayon? Na parang takot sa sariling anino. Tandaan mo, Iya. Ang hula ay nagbibigay lang ng mga posibilidad. Kung paano pipili at ano ang gagawin, ay sarili mong paglalakbay. Kung magkamali ka, pinakamalala na ang magsimulang muli, pero kung palalagpasin mo ito, iyan ay magiging habang buhay na, pagsisising kikitil sa puso mo. Bruhang bata ka. Ay. Nagbalik na si Miss Shen. Kumusta ang pakiramdam mo? Mabuti na po. Salamat sa pag-aalala, Manager Tang. Oo nga pala. Si An Mengjia, mula nang mawala siya noong gabing iyon, hindi ko na siya makontak. Pinakabagong balita mula sa istasyong ito, ang An Group, ay nagdaos ng isang biglaang press conference. Inanunsyo na si Miss An Mengjia, ay opisyal ng manunungkulan, bilang acting chairperson ng grupo. Sa mahirap na panahong ito, pasanin ko ang mabigat na tungkulin ng pamilya. Kasabay nito, gusto ko ring i-anunsyo ang isang magandang balitang personal. Ako at ang CEO ng Tang Group, na si Mr. Tang Jingshen, ay magsasagawa ng seremonya ng engagement sa lalong madaling panahon. Iyon. Kalokohan. Hindi ako pumayag doon. Jingshen. Si Mengjia, ang batang iyon, ay talagang maunawain. Kusa siyang kumilos para ayusin ang sitwasyon. Ang mga detalye ng engagement ay inihahanda ko na. Ito ang kasalukuyang pinakamainam na opsyon para sa pamilya Tang at An. Ang pinakamagandang desisyon. Secretary Shen, hindi ba tama ako? Tama ang sinabi ni Madam Lin. Ang kasunduang kasal para sa negosyo ay siguradong magpapatatag sa tiwala ng lahat. President Tang, dapat kang pumunta. Shen Qingyu, anong ibig mong sabihin? Ipapamigay mo na lang ba ako ng ganoon sa iba, sa puso mo? Ano ba talaga ako sa iyo, President Tang? Ito ang pinakamabuting plano. Para sa iyo, at para sa An Group, ito ang pinakamainam. Bitawan mo ako. Pinakamabuting plano. Sabihin mo nga sa akin. Noong gabing pinili kita. Ano ang halaga nyon? Jingshen, huwag mong kalimutan. Ikakasal ka na sa lalong madaling panahon. Linisin mo muna ang sarili mong kalat. Aalis na ako. Hi. Ang galing talagang umarte ni Miss Shen. Muntik na akong hindi makasabay. Hindi ba't noon pa man? Ay magaling na talaga akong magpanggap. President Tang, pumunta ako rito. Dahil gusto kong seryosong sabihin sa iyo, na naliwanagan na ako. Naliwanagan sa ano? Naisip ko kung paano gamitin ng tama ang pagiging piyesa ko para tulungan kang ayusin ang sitwasyon. Bakit ang kitid ng isip ni President Tang? Nagtatanim ka pa rin ba ng sama ng loob? Inaamin ko. Tama ka. Ginamit kita noon. Nagkamali ako, humihingi ako ng tawad. Pasensya na, pero pagkatapos nyun, buong puso na kitang gustong tulungan. At totoo ring gusto kita. Gusto mo ako. Gusto mo ako.
Pero ipinagtutulakan mo ako sa iba, Shen Qingyu. Ang mura naman pala ng pagmamahal mo. Hindi ba't paraan lang iyon para makalusot? Biglang gumawa ng eksena si An Mengjia, at nagmamanman din si Lin Wan. Kaya kailangan kong sakyan ang plano nila. Para makita kung ano, ang binabalak nilang gawin. Sandali, sandali. Shen Qingyu, akala mo ba, bata akong 3 taong gulang na madaling mauto? Hala, tingnan mo. Nakanguso ka pa. At nakakunot ang noo. Kung hindi ka bata, ano ka? Tang na 3 taong gulang. Miss Shen, bata pa rin ba ako ngayon? Hindi ko alam. Check ko muna. Ikaw talaga ang kahinaan ko. Sa susunod, kapag ipinamigay mo uli ako sa iba, talagang, anong gagawin mo? Ay kukulong kita sa silong. At hindi ka na makakaalis. Ako, ay may alam din sa sining ng hiwaga at pagtakas. Gusto mo bang subukan? Gaano mo kaya ako katagal makukulong? Makakatakas din ako. Ngayong araw, sa ngalan ng An Group, ay formal kong ipahahayag ang pakikipag-isang dibdib sa Tang Group upang bumuo ng mas matibay na, isang malalim na estratehikong alyansa, at isang komunidad na may iisang tadhana. Mga ginoo at ginang, bilang nakatatanda kay Tang Jingshen, kinakatawan ko ang buong pamilya Tang. Dito ay formal kong ipinapahayag na buong puso naming sinusuportahan sina Tang Jingshen at An Mengjia upang dalhin ang pagtutulungan ng Tang at An tungo sa isang bagong yugto. Sandali lang. Paumanhin, nais ko munang magsalita ng ilang salita. Una sa lahat, salamat sa lahat ng sektor, sa inyong suporta at pagkilala. Sa aming dalawang pamilya, ang pagpapakasal ng pamilya Tang at An, ay totoo ngang mangyayari. Ngunit ang pakakasalan ko, ay hindi ang babaeng nakatayo rito sa harap, na si Binibining An Mengjia. Ang aking sekretarya, si Binibining Shen Qingyu, ay ang tunay na anak ni An Wenchen. At Sun Yanzhen, ang mga tagapagtatag ng An Group, siya ang kanilang tunay na anak. Siya ang tunay na tagapagmana ng pamilya An. Ako, si Shen Qingyu, ay ang tunay na anak ni An Wenchen at Sun Yanzhen, ang kanilang sariling dugo at laman. Ito ang aking ulat ng DNA test. 20 taon na ang nakalilipas. Ang pagsabog sa laboratorio ng An Group ay hindi isang aksidente, kundi isang planadong krimen. Si An Qin, ang taong pinatuloy ng aming pamilya An, ang ahas na aming inalagaan, na itinuring na kapatid ng aking ama, siya ang salarin noon. Sa totoo lang, palagi akong nagtataka, An Qin, kung bakit nga ba, nagawa mong patayin, ang sarili mong kapatid. Tungkol sa bagay na ito, naniniwala akong ang aking madrasta, si Ginang Lin Wan, ang mas nakakaalam kaysa sa kahit sino. 18 taon na ang nakalilipas, nagkontsaba sina Lin Wan at An Qin, upang nakawin ang lason mula sa laboratorio ng An Group, na naging sanhi ng pagkamatay ng aking ina. Ipinahayag pa niya sa buong mundo na ang aking ina ay nagpakamatay dahil sa depresyon. Tang Jingshen, huwag kang magsalita ng tapos. Narito ang mga dokumento ng pagnanakaw niya, sa lason mula sa laboratorio ng An Group, pati na rin ang mga ebidensya ng mga kainahinalang transaksyon sa kanyang account. Nakipagsabuatan si An Qin sa mga dayuhang puwersa upang magpuslit ng mga gamot para sa malaking kita, habang ang aking mga magulang, na bumubuo ng lokal na gamot na Hai 2, ay hamarang sa ilegal na pagkakakitaan ni An Qin. Kaya naman, malupit niya silang pinatay.
Ito ang resulta ng investigasyon sa pagsabog ng laboratorio noon. Para sa sariling interes, hindi sila nag-atubiling pumatay ng sariling kamag-anak at isisi ang kasalanan sa iba. Nahuli na si Anchin at haharap sa batas. Lin Wan, ano pa ang masasabi mo? Manahimik kayo. Huwag kayong lalapit sa akin. Wan. Bakit mo ito nagawa? Huwag mo akong tawaging Wan. Ang pagkataong ito ay diring-diri ako hanggang sa buto. Akala ko ay naging mabuti ang turing ko sa iyo. Pero bakit? Kailangan mong saktan ang buong pamilya natin. Mabuti ang turing sa akin. Ang gusto ko, si Lin Wan, ay hindi kailanman ang maging isang masunuryang asawa at ina. Ang gusto ko ay hawakan ang sarili kong tadhana at tapakan ng Tang Group. Lin Wan. Hindi mo inaasahan, no, muli kong itinaas ang baril. Pero sa pagkakataong ito, nakatuon na ito sa iyo. Dinakip niyo ang nanay ko. Para gamitin siya sa pagkontrol sa akin, para magmukha akong aso sa harap niyo. Kailan lang nalaman na? Siya. Matagal na pala siyang patay. Sa loob ng maraming taon, niloloko niyo ako gamit ang mga pekeng video. Pinapaikot niyo ako. Pinagmukha niyo akong tanga. Pinaglaruan niyo lang ako. Meng Jia. Meng Jia, huwag. Meng Jia. Shen Qingyu, kung hindi mo lang iniligtas ang matandang hakluban na iyon, sana ay naging perpekto ang plano ko. Ikaw ang dapat mamatay. Meng Jia. Ako. Sa wakas ay naging mata. Naging matapang din. Kahit minsan lang. Salamat sa paggising sa akin. Para malaman ko na ako rin. Na kaya ko rin gumawa ng sariling desisyon. Meng Jia. Qingyu. Pahalagahan mo ang taong nasa harap mo. Hindi ako. Si An Meng Jia. Ako ay si Ziyu. Ibibili kita ng pinakamagandang lilang damit. Kahit sa Ziwei Daoshu o Chimendun Jia, walang nagsabing, ganito pala kahirap maging chairman. Ang mga financial report na ito, mas mahirap pa kaysa sa pagbasa ng kapalaran ng bansa. Chairman Shen, naghihintay na ang mga shareholder para sa pulong, para pag-usapan ng high 2, at ang global pricing strategy nito. Ang presyo, sige. May naiisip na ako. Chairman Shen, base sa pagsusuri ng merkado, ang presyo ng high 2 ay dapat nasa 100,000 yuan bawat treatment. Ito ay magbibigay sa atin ng napakalaking kita at mabilis na mapupunan ang butas sa pananalapi na iniwan ni Anchin sa atin, 100,000. Masyadong mataas iyan. Nagdesisyon na ako sa presyo ng high 2. Dapat sapat lang ito para mabayaran ang gastos sa pananaliksik at produksyon. Bawat treatment ay 1,000 yuan lang. 1,000 yuan, kalokohan iyan. Negosyo ang pinapatakbo natin. Hindi tayo isang charity institution. Mga Ginoo, ang An Group ay itinatag para sa layuning tumulong at magligtas ng buhay. Kung buhay pa ang mga magulang ko, hindi rin nila papayagan na gamitin ang perang pampatagal buhay para sa gaaman na kita. Tungkol naman sa butas na iniwan ni Anchin. Nakipagtulungan na ako sa mga kaukulang ahensya, at nabawi na ang halos lahat nito. Lahat ng nakaw na yaman ni Anchin at Lin Wan, na inilipat nila sa ibang bansa, ang lahat ng pondong ito. Ang perang ito, idinedeklara kong ibibigay lahat bilang donasyon.
para itatag ang Wenchen ni Yanjen Medical Charity Foundation, na nakalaan para tulungan ang mga mahihirap na pasyente sa kanilang gastusang medikal, at sa makabagong pananaliksik sa medisina. Ay naku! Ngayong araw, gumagalaw ang Yima Star. Tiyak na may malayong paglalakbay. Tamang-tama ang panahon para mag-ninja move at umalis. Ang pagliligtas sa mundo, ipauubayan na lang natin sa mga taong may tunay na kakayahan. Master Shen. Mukhang nahulaan mo na ihahatid kita ngayong araw. Kaya sadyang naghihintay ka rito para sa akin. Ang liit nga naman ng mundo. Bakit ka rin nandito? Wala ka bang pasok? Hindi ito tsamba. Narito ako para huliin ang isang chairperson na nagbabalak tumakas sa laban, at ibalik siya sa kumpanya. Hindi ba't mayroon namang mga professional manager ang kumpanya? Ang landas ng master na ito ay ang malawak na kalawakan at ang pagliligtas ng buhay, hindi ang apat na sulok ng meeting room. Gusto mong tumakas? Asa ka pa? Sa malawak mong kalawakan, sasamahan kitang sumabak sa pagliligtas mo ng buhay. Ako ang bahala sa pondo at lakas. Pero sa ngayon, kailangan mong sumama sa akin pabalik para sa pagkakakilanlan ni An Mengjia. Pirmahan ang lahat ng dapat pirmahan. Kundi, sasabihin ko sa lahat ng shareholders, iyong ginawa mo noong bata ka pa sa templo, ang pagnanakaw mo ng prutas na alay, at ang paninisi mo pa sa unggoy. Ibubulgar ko iyon sa lahat. Paano mo nalaman yun? Tara na. Oh, heto na pala sila. Nagtanan ba kayo? O sadyang nahuli lang at kinaladkad pabalik? Tay, hindi ba pwedeng magandang hula naman ang ibigay nyo? Sige. Siyempre maganda ito. Pero ayon sa hula na ito, may isang taong hindi pa tapos sa mundo ng mga mortal. Masyadong malalim ang tadhana mo sa kanya. Mukhang sa buhay na ito ay hindi ka na makakatakas pa. Huwag kayong mag-alala, Master. Mula ngayon, saan man gustong pumunta ni Qingyu para iligtas ang mundo, sasamahan ko siya, pero sa isang kondisyon. Hayaang muna ang isang mortal na gaya ko, na ayusin ang lahat ng makamundong bagay. Tay, mula ngayon, mapipilitan akong isama ang malaking sakit sa ulong ito sa aking paglalakbay. Sige. Kung ganoon, hindi ko na kayo iistorbohin pa.